uniform ko. Kasi ganun. Pero kung sa ibang school ka, may mga batang ito, lalo na pag punit-punit na yung yung may mga dagtaan, may mga mantsa-mantsa na, may mga bata, na rin mapanlait na rin. Luma yung uniform, butas yung sapatos. So, yung bata, nahihiya na tuloy. Okay? So, huwag po ninyong turuan. Pag narinig po ninyo ang anak po ninyo na nagsasalita po ganyan, ay huwag niyo naman pagsabihan niyo po na hindi tama yung ginagawa niyo. Dito tayo, yan. Ito yung cyberbullying. Cyberbullying. Teka lang, question. Ito po ba mga batang ito may Facebook account? Yes. Lago-lago. FB account kayo? Ito may Facebook account ito? Lago-lago din. Okay. Sino? Okay, yung mga anak ninyong wala dito, may mga Facebook account. Yes. Sino yung mga anak na may mga Facebook account? Tapos ang kamay, yung mga merong Facebook account, o yung wala? Very good. Kasi alam niyo kung bakit? Sige nga, nagsinungaling kayo, no? Nagsinungaling sila na gumawa sila ng Facebook account. Agree lang na agree. Hindi nyo binasa yung doon, yung terms and condition. Pwede kayo managot doon. Why am I saying this? Mga bata ngayon, they are keyboard warriors. Post na kung ano-ano. Salita kung ano-ano. Yung comment section, nagmumukha siyang group chat. Dinudugtungan. Now, cyberbullying is nagiging common na sa mga elementary na mga grade 5, grade 4, actually grade 4, paakyat na yan. Kasi sila na may mga hawak ng cellphone. Inaalaw kasi ng magulang. Sana may isang legislator, ako, sana may isang legislator o isang lawmaker na mag-propose ng ganito. Lahat ng bibiling magulang na bibili ng cellphone para sa kanilang anak o any device, communication device, must be controlled by you. May control over ka. Na once may ina-access si anak, ay nakikita mo yung history nun. Sana may ganun. May ganung feature ang ating mga phone para ma-avoid yung mga any cyber-related crimes na pwedeng sangkutan ng anak nyo or sila yung magbibiktima nun. Sana may ganun Kasi marami pong mga bata ngayon ay ilang case na I think 5 na hinandle ko ng case ngayon na kinalaman sa cyberbullying. Yung nagsuntukan, mga bata, then pinost nila sa Facebook. Pagka-post nila sa Facebook, comment na ng comment. Hindi alam ng biktima na pinag-uusapan na pala siya online. So hanggang sa yun, nakaka-affect sa kanya emotionally. Ayaw na rin niya pumasok kasi feeling niya, pahiyang-pahiya na siya sa kanilang school. Okay? Question is, how responsible are you bilang parents sa pagtuturo sa inyong mga anak o paggabay sa inyong mga anak sa paggamit ng social media? Kaninong anak itong dalawang to? Sila, parents po kayo? Itong dalawang ito? Tig-isa kayo? Isa po kami. Isa. Sabi ko nga. Okay, tapatin niyo ako, Miss. Kayo ba, nababantayan niyo ang social media account ng anak niyo? Not all the time. Not all the time. Ito lang. May karapatan po kayo bilang magulang. Hindi po yan pag-invade ng privacy. Kasi una, minor yung mga yan. Okay? Sabihin naman na, you're invading my privacy kasi may karapatan ako ng privacy kasi ibang tao ako. No. Kasi una, baka ano-ano na yung mga na-access nila. Sino-sino na nakakausap nila. So, responsible po ba kayo? Or wala lang? Sine-check naman po. Gano'ng kadalas? Ano po? Oras-oras. Pag naisipan lang. Okay. Oras-oras. Okay. Hindi naman kasi, puro games na naman. Pero, Sana gano'n, May mga, hindi. Pag-ingat po kayo sa games, ha? May may chat po, may in-game chat po ang mga games. Mobile Legend, meron po yan. May nag-chat po dyan. Okay? Akala lang natin walang gano'n.
Okay. Baka mamalayan ninyo, anak ninyo, meron na palang Telegram. Bakit natawa kayo? Telegram, meron pang ano? Viber. Ano pa? What's... X-rated. Bakit meron? Siguro may kachat kayo sa ibang bansa, no? Afam ba yan? Ha? O, kayo pa. Hoy, kayo! Anyway, ayoko na manaway. And next po dito, another thing is that sexual bullying. Parents, listen to this. May mga anak po kayo nagiging start na nagkakaroon na po ng malis. May mga bata po. Okay? May mga bata po kasi na ang aga nila nagkakaroon ng awareness about sexuality. Depende po kasi yan, hindi pare-pareho, no? O, kasi nung panahon namin, piko lang, patintero, piko akit sa puno, lamoy sa irrigation. Sa panahon nila ngayon, iba. O, tapos na napapanood pa nila sa TikTok kung ano-ano. Noon, pag nakita ka ng magulang na you're accessing, na nakakita ka ng magazine na nakatupis, kawawa ka boy, palo ka mamaya. Ngayon ang mga bata nakikita na rin mismo nila kasi sa Facebook yun. Sa TikTok, so ano-ano. So what I'm trying to say is this, sexual bullying, maaaring nagagawa na ito ng anak ninyo. Paano ba to? Yan po, yung mga gestures na yan. Paano ba yung mga gestures na yan? O, alam nyo na yan, mga magulang. And then, uninvited touching sa kapwa, sa ibang bata, and name calling. Okay. Ano ba yung mga sample ng name calling? Ito yung, excuse me for the term ha, mga bata. Parents, nandiyan po kayo ha. Nagsasabi sila na, Popo, diba, Frosty, ano pa, Malandi, diba? So kung ano sinasabi, diba? Especially sa sexuality. At saka yung panlalaki po sa sexual orientation ng isang biktima. Kung yun talaga ang kanyang orientation part siya na LGBTQ plus pala. So, may mga bata po kasi na nagiging sila dito, mapanlait sila, nag-start na sila magsalita ng kung ano-ano. Mag-ingat po ang mga magulang tungkol dito. Kasi baka mamaya nagiging permissive kayo, hinahayaan nyo lang o pinapabayaan nyo lang ang anak ng gumagawa nito. Now, lahat po ngayon ay acts of bullying. Okay? Magtatanong ako. Kasi di ba meron tayong physical type of bullying, meron tayong verbal, okay? Meron tayong sexual bullying and cyberbullying. Okay. Question. Saan magpo-fall doon sa apat na yon? Pagpo-post sa social media na kung ano-ano? Saan? Cyberbullying. Okay. Paninipa. Physical bullying. Okay. Pagsasabi ng kung ano-ano? Verbal bullying. Okay. Pagsabi ng malandi, specific ha? Okay, Popo? Sexual bullying. Okay. Now, ito ay nangyayari. By the way, ang bullying po kasi ang sakop po ng RA 10627, school and other learning institution. So what if ang bullying ay nangyayari outside ng bahay? Cover ba sila nito? Yes or no? No. Kasi ang batas ay specific siya. Within the learning institution sa school. Okay. Paano pagka field trip? Nasa bus? Yes. Parte ito? Yes. Nasa bus ha? Yung field trip ng inyong anak sa Tarlac. Makati po ang kanyang school, Palanan Elementary School. Nangyari yung nasa loob sila ng bus. Tinutulak, sinusuntok, yung nanununtok ang inyong anak o nasuntok ang inyong anak. Somewhere in Bulacan, nasa field trip, nasa bus. Bullying pa rin ba yun? Yes. Bakit? Under school pa rin po yun Okay, gusto ko marinig sa inyo. Gusto ko kayo mag-reason out. Bakit?
Under school pa rin activities. Ano po? Under school activity. Yes, school activity yon. Learning kasi kaya mag-field trip yun eh. Diba? They should learn about historical sites o kung ano ba activities na yon related to the field trip. How about paano kung graduation rites at sa isang halimbawa isang school activities pero ginanap sa church. Bullying pa rin ba yon? Yes. Yes, within sa activity kasi ng school. Okay, so maging malinaw lang. Kasi baka mamaya magreklamo kayo. Kayo anak nyo, bakit nyo sinasabing bully ang anak ko? Eh, nasa field trip naman sila. Part po yun. At saka sasabihin, ay hindi ako ata pwede magreklamo pag anak nyo ang biktima. Kasi nasa field trip po yun eh. Wala sa school kasi sabi doon, learning institution. Kasama po yun. Okay? Now, ito yung ano yung possible effect ng bullying sa mga biktima. Diba? Yung mga bully, o ito yung mga victim ng bullying, ito yung mga pwedeng mangyari sa kanila. No? Hindi to absolute, pero pwedeng mangyari. Nakaka-experience sila ng negative physical, school, and mental health issues, and more likely to experience one, depression. Ang depression po ba ay may pinipiling edad? Wala. Pwede po yan. Malalim po yan. Malalim na usapin po yan. Anxiety. Tapos, yung bata, nagkakaroon siya ng feeling of sadness and yung gusto niya mapagsolo na lang. Hindi na siya nakikihalubilo. Nagkakaroon na rin ng changes sa kanyang sleeping and eating pattern. Dati, magana siya kumain, natutulog siya ng maaga, ngayon parang nagbabago ang lahat. Okay. Tapos nawawalan na ng interest sa mga usually ginagawa niya. Dati, nakikita niyo yung anak niyo masinop at masipag mag-aral. And then parang one day napansin niyo, okay, parang baka may sakit lang to. Pero nagiging pattern na parang nagbago yata yung nangyayari sa anak ko. Marami na yata nangyayari. Marami na yata pagbabago. That's the time na magtanong na kayo. Walang perfect formula to deal with your children. Kasi kayo po nakakilala sa kanila. So, paano nyo sila kakausapin? Pamamaraan nyo na po yun. Okay. Kailangan nyo sila makausap kung anong pinagdaraanan nila. Let's continue muna dito. Health complaints. Marami po sa mga victims ng bullying, may mga nagkakasakit. Paano hindi magkakasakit? Hindi na sila physically active, hindi na sila kumakain ng maayos, hindi na sila natutulong ng mabuti. Okay? Dito sa parents, may required minimum grade ba ang inyong anak sa Palanan Elementary School? May minimum grade? Wala? Wala. Okay. Sa Maksay, meron. They have to maintain certain grade para hindi sila maalis sa Maksay. Paano ang effect ng bullying, pati yung kanilang grades affected din kasi wala na silang ganang mag-aral. Yung nakita nyo ba, ma-miss kayo mga nandito, nakita nyo ba na may changes sa grades ng mga anak nyo? Pero nagtanong ba kayo bakit? Ano nangyari? O mataas ang grades ng anak nyo kasi kayo gumagawa ng project? Lalo na ng module. Lalo na sa amin. Alam nyo kapag moving up, dapat kayo yung nasa harap. Totoo? Kasi kayo yung gumagawa ng module ng anak nyo. Diba? Tapos pag bumagsak yung grade, pag mataas ang grade, tuwa ka kasi gusto mo competitive. Alam mo kasi competitive talaga, yung mga magulang. Mataas yung grade niya, ako nagagawa niya. Pero let's talk about your children. Pag napansin po ninyo, bumababa na ang grades ng anak ninyo, alamin po ninyo, huwag niyo muna pagalitan. May mga magulang minsan din may excuse me for the term, mga praning. Bumaba lang ang grades kung ano-ano na naisip. Alamin mo na ninyo yung nangyari. Okay.
Now, okay, yan. Kung hindi po ito ninyo malalaman o hindi po kayo nag-imbestiga sa nangyayari sa inyong mga anak, chance po nito, yung bullying, ipagbubuli sa kanila, makaka-apekto sa kanila sa pagkahaba-habang panahon. Okay, question mga magulang. Anong isang klase o act ng bullying na hindi niyo makakalimutan hanggang ngayon na nakaka-apekto para sa inyo? Meron? Anyone to share? O ako na, unahan ko na. Nung nasa elementary po kasi ako, ang tawag sa akin, daga. Kasi ang laki daw po kasi ng tenga ko nun. Hanggang ngayon, naku-conscious tuloy ako pag tumitino sa bakit ba talaga tenga ko? Hindi naman eh. Marisa, natawanan ko ako Hindi Okay. So yun, parang hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. At nog. Wala ka man. Kasi lumaki po ako sa probinsya. Sa Bicol po ako lumaki. Okay, sino na taga Bicol dito wala? Paredas daw. So, I'm from Bicol. So, dahil maitim ako, dahil mahilig kasi ako lumagoy sa irrigation at ilog. Yun. Kaya yung idea ng daga, na itim at malaki yung tenga, nai-imagine ko sa sarili ko yun. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yun. Buti na lang naging social worker po ako at na-deal ko po yun. Kasi kung hindi, di ba? For sure, nahiya lang kayo eh. For sure, meron din sinabihan kayo na kung ano dati. Di ba? Ang point ko, may mga ginawa sa ating pagbubuli na hanggang ngayon, bit-bit pa natin. Naisip mo pa rin na parang nahihiya ka dahil ginawa sa iyo yun o nagagalit ka dahil ginawa sa iyo yun. How much more sa mga bata na nandito ngayon? One example is this. Teacher, tinawag ng isang student